Kamusta po mga katambay? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ah, Salamat po pala mga kabayan bago po natin umpisahan ang ating komento. Nagpapasalamat po ako sa naagusto po ng ating Malita channel sa YouTube at TikTok, Tambayang Makabayan, komento ni Kamanong. Ito po, komentuhan po natin itong balita at pahayag po ni Attorney Harry Roque. Ito po, sinabi niya po yung issue na droga. Droga po talaga ang pinagsimulan ng ang hinanakit at problema ng pamilya ng first family sa ating bansa, mga katambay. Yung napakalaking issue po sa kanila na droga. Dito po nag-ugat po lahat ang pinakamalaking pinagdadaanan ng first family, mga katambay. Ito po, pakinggan po natin ang komento po o pahayag ni Attorney Harry Roque, mga katambay, at komentuhan po natin. Nagbigay ng kanyang reaksyon si Attorney Harry Roque matapos ngang patutsadahan ni Liza Marcos si Vice President Sara Duterte at sabihang bad shot ito sa kanya. Gate ni Roque, wala namang pakialam ang taong bayan sa inalakit ni Liza kay Duterte. Narito ang balita ni Jade Cadita. Wala po kami pakialam kung anong saloobin ninyo kay Bibi Sara dahil hindi naman namin kayo binoto. Ito ang reaksyon ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque sa naging pahayag ni Liza Marcos sa panayam sa kanya ng broadcaster na si Anthony Taberna kamakailan. Sa naturang interview, hindi na naitago pa ni Liza ang pagkadisgusto kay VP Sara kasabay ng patutsada niyang bad shot ito sa kanya. Maliban nga sa pangalawang pangulo ay binanggit din ni Liza ang ilan pang kritiko ng Marcos administration kabilang ang mga vlogger na sina Sas Rogando Sasot at Maharlika. Si Maharlika ang nagsiwalat kamakailan ng dokumento kung saan kasama si Marcos Jr. sa pre-operation report ng PIDEA na kalaunan ay pinabulaanan ng naturang ahensya. Ipinagtataka naman ni Roque dahil kahit binanggit ni Liza si Maharlika ay wala itong sinabi kaugnay sa panawagang drug test. Nagtataka ako na bagamat binanggit niya si Maharlika at saka galit na galit siya dun sa binansagan ng bangagang kanyang asawa, wala siyang sinabi tungkol sa drug test. Alam naman natin, abogado rin si First Lady Lam at sa ebidensya, talagang ang pruweba na hindi gumagamit ng droga ang presidente ay sa paggamit ng siyensya. Dahil dito, tanong ni Roque. Ang tanong, yung ibinoto namin, nasa tama ba siyang pag-iisip na gumawa ng desisyon gaya ng makipaggera sa ating karatig bansa na China? Sa huli, natutuwa si Roque dahil hindi natabunan ng interview ni Liza ang totoong kinakaharap ng bansa, kabilang na ang pagtugon sa matataas na presyo ng bilihin at serbisyo, akses sa abot-kayang pagkain at pagtaas ng sahod ng mga manggagawa. Jane Codnita, Yan ang po inyong mga citizen. katambay. Yan po, ibinalik lang po natin yung pinag-ugatan po ng talagang problema ng First Lady, mga katambay, na talagang sasabihin ni na bad shot na siya o bad shot sa kanya ang Vice President at ang mga Duterte kasama ng vlogger na ayon sa interview po ni Paderna o yung sinasabi na I love you daw. May I love you pa sa dulo. Yung pinalabas ni Maharlika. Di mo ba? Taberna. Nakakatawa lang. Yan po, diyan po nagsimula yun nakakatama. Yung pinakamalaking, pasabog ni Maharlika na hindi naman din sinagot ayon po kay Attorney Roque. Hindi naman po sinagot bilang ang First Lady isang abogado. At alam naman po natin at alam ni Harry Roque dahil isa ring abogado na ang siyensya ang magsasabi sa iyo kung ikaw ay malinis. Lalo po sa panahon natin ngayon. Napakadali nang i-prove kung tayo po ay gumagamit o hindi ng pinagbabawal na gamot. At tulad ng sinasabi ni Atty. Harry Roque, dapat nating malaman kung ating Pangulo ay nasa katinoan. Kung siya ba hindi sumasailalim sa pinagbabawal na gamot na talagang nakakasira ng kalusugan at ng utak, mga katambay. Kaya po, hindi po matatapos itong problema ng First Family, lalo ng First Lady. Kahit sabihin natin na sumagot na po ang Pangulo dahil doon sa issue na napakaraming nagpapakalat na
tatanggalin na raw sa DepEd bilang secretary ang Vice President dahil nagkakaroon daw ng ng war o something na hindi pagkakasunduan ng isang First Lady na hindi naman binoto ng taong bayan at walang mandato sa bansang Pilipinas. Ang kalaang kanya na mga tinutuligsa ang isang binotong Vice President ng mahigit 32 milyon, 32 plus milyong Pilipino ang bumoto laban sa hindi binoto ng mga Pilipino na First Lady, mga katambay. Kaya ito lang po ang mapakadaling solusyon dyan para matapos na rin at mapatunayan na rin ng First Family, lalo ng First Lady ngayon, na sumasawsaw na rin po at nagkakaroon na po ng boses sa politika sa ating bansa. Talagang kinakagat at talagang ang sympathy ng media at karamihang mga congressman at senador nasa First Lady na ngayon, mga katambay. Kaya nagiging, sabi nga po nila, napaka-powerful na po ngayon sa panahon ngayon ng First Lady, mga katambay. Pero ito po ang dapat nilang sagutin sa ating mga Pilipino. Yung pagiging drug-free sila, di ba? Para maibangon po nila ang kanilang, ang kanilang pamilya, ang kanilang dangal, ang kanilang sinasabi, iplidong Marcos na mahabang panahon po na kinarga po sa kanila. Napakarami pong masasamang salita ang kinarga po sa pamilya nila. Nandiyan ang pagiging diktador, mamamatay tao, di ba? Kurap na pamilya. Ngayon naman po, idinagdag pa ang isa sa pamilya na nagdodroga. Napakarami po akusasyon na hindi pa po natin nakakalimutan yung mga paratang sa Marcoses. Ngayon, idadagdag pa po ang issue ng droga sa pamilya po ng Marcos. Sobra-sobra na po. Kaya kung ako po bilang Pilipino at komento ni Kamanong, tapusin na po ng First Family yung issue ng droga para po ang mga Pilipino talagang masabi ang aming Pangulo malinis sa mga issue na binabato sa kanya, lalo sa droga, pati mismo ang First Lady. Kasi pagka kasi ang gobyerno mo involved sa ganyan, meron kang nasa likod mo issue ng droga, pati ang bansa apektado po, mga katambay. Apektado ang bansa, ang ekonomiya at ang mga sinasabing panglabas na bansa na tayo nanghihikayat ng mga negosyo sa labas ng bansa para pumasok sa atin. Malaking epekto po yun, mga katambay. Sa totoo lang, real talk po tayo. Hindi po tayo papasukin ng mga banyaga pagka ang presidente natin pumutok na issue na gumagamit ng droga ang pamilya. Di po ba? Kaya nakakalungkot lang po. At saka po, paano masusolusyonan ang problema ng bayan, lalo ang kahirapan na sinasabing Atty. Roque? Nandiyan ang pagtaas na, talagang sobrang taas na ng bilihin, kawalan ng trabaho ng ating bayan, at napakaliit na sweldo ng ating bansa. Di ba? Paano masusolusyonan kung ang ini-issue sa'yo droga, na alam naman natin pagka ikaw lulong sa droga, napakahirap mo mag-desisyon, pabago-bago, di umano. At karamihan susunod ka lang sa mga idea ng iba dahil sinasabi nila pagka nakadroga ka, wag naman sana ang ating Pangulo sa mga issue na yan involved siya. Kaya ang taong bayan naghihintay po ng kasagutan kung kailan gagawin, at ang hinihiling ng mga nagkikritiko sa ating Pangulo, pati si Kamanong naghihintay po kung ano po talaga ang kalalabasan nitong sinasabing drug issue ng First Family. Di po ba, mga katambay? Yan po ang pinag-ugatan. Yan ang pinag-ugatan. Yung issue na yan na droga. Sana po malinis ng First Family ang kanilang pangalan dahil alam naman natin, hindi ligid sa atin ang issue ng mga Marcos. Napakaraming binabalik ko lang masasama na naitanim sa kanilang iplido ng Marcos. Huwag naman sana idagdag itong issue ng droga sa kanila, di po ba, mga katambay? Muli po si Katambay Manong, binalik tanaw lang po natin ang totoong issue kung saan nagmula ang galit ng First Lady, ang issue sa droga.
Muli po si Katambay Manong. Maraming salamat po at nag-iiwan po. Tis-tis lang po tayo mga katambay. Makakabawi at makakabangon pa ang ating bansa. Paalam. Bye-bye.